Gusto kong umuwi eh. Gusto niya umuwi. Mm. Oo, mahirap pang umuwi ngayon eh. Bawal eh. Kasi kaya kami nakaganito eh. Kaya kami nakasuot ng ganito. Ah, Merong kwan ngayon, merong Zero. COVID. Merong kwan na pandemic ngayon. Bawal lumabas. Kaya matagal namin kayo hindi napuntahan eh. Alam niyo ba 'yon? Hindi. Hindi niyo alam na merong kwan ngayon. Bawal lumabas. Oo. Good afternoon po mga ka-senior. Kumusta na po kayo? Ngayon lang po ako nakapag-upload ng video kasi nga po ay ilang araw na din po akong walang maisip na mai-content. At isa pa nga po, hindi ko ako makapag-concentrate na gaano sa paggawa ng video. Kasi po mga ka-senior, naiisip ko ang aking buhay dito sa Canada ngayon. Ang una pong nasa isip ko ay kung hanggang kailan pa ba ang itatagal ko dito sa mundo. Ang totoo lang po, sa totoo lang po ay iyon ang pinakamalaki kong problema sa ngayon. Naiisip ko kasi ang bunso kong anak, paano na siya kung sakali at ako'y mawala na. Yun po palagi ang tinatanong ko sa sarili ko. Kung siya po sana ay normal at hindi isang PWD, wala sanang problema. Kaya kaya na niyang mabuhay sa sarili. Pero yun nga po, isa siyang PWD. Meron po silang, kung po siya, special needs. At ang pangalawa naman pong bumabagabag sa isipan ko, ay kung sakali at tumagal pa ang buhay ko. Pero hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Ang ibig kong sabihin ay kung mahina na po ako, pupunta pa ba ako sa nursing home o mamamalagi na lang ako sa bahay? Ay kung halimbawa ako na lang at yung anak ko at ilayo po ng Panginoon Diyos ay mawala si Mrs. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko talaga. Kasi po, dahil po dito sa Canada, dito sa bansang Canada ay hindi pwede ang umasa sa anak. Gano'n na rin po naman siguro sa Pilipinas. Ang ibig ko pong sabihin, yung mga anak natin may sarili-sarili na rin buhay, may sarili-sarili ng pamilya. Alam ko po ang buhay ng residente sa nursing home. Dahil ilang taon din naman pong nagtira si tatay doon bago siya nawala sa amin. Panahon po ng COVID nang siya ay kunin ng Diyos sa amin. At sa loob ng ilang taon na pagtitira niya doon, ay nakita ko kung gaano ang paghihirap ng kanyang kalooban, ang pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa totoo lang po, ayaw naman namin siya talagang mapunta sa nursing home. Pero wala naman po siyang magawa dahil kami po, lahat ng mga anak niya ay may mga sariling pamilya na din. At ang nanay naman po namin ay matanda na at mahina na din. Hindi na niya kayang alagaan si tatay. Kaya nga po, napilitan na din namin siyang dalhin sa nursing home. At ang tanging nagagawa namin ay ang dalawin siya at dalhan ng pagkaing Pilipino sa araw-araw. Hindi po kasi niya gusto ang pagkain sa nursing home. Kasi nga po, hindi masyado sila sa kanin. Alam niyo naman po ang mga Canadian. Ang gusto nila lang itinapay. Si tatay po ay nasanay ng pagkain Pilipino na araw-araw po kung hindi makalawa, makaitlo, isang araw kumakain po ng kanin. Talaga pong ganito ang batas dito sa Canada. Malaki po ang pagkakaiba sa Pilipinas. Pag nakita nila na hindi na kayang alagaan ng isang senior
ay sila na mismo, gobyerno ang maghahanap ng nursing home para doon ilipat ang isang senior citizen na matanda na. Ang kanila pong priority ay ang kapakanan ng mga taong nangangailangan. At meron po silang tinatawag na mga worker na siyang tumutulong sa pag-aayos ng lahat ng papel na kailangan para sa transition ng isang senior citizen na matanda na papunta sa nursing home. Pati po ang pensyon ng senior, kung kulang ang ibabayad sa nursing home, ay sila na din ang gumagawa ng paraan para maisaayos yon. Meron po kasing monthly fee ang nursing home. At ipapakita ko po sa inyo mga ka-senior ang ginagawa ko pag dinadalaw ko si tatay noong nasa nursing home pa siya. Medyo matagal na po itong video kaya pasensya na po kung sakali at medyo malabo yung iba. Gusto ko lang po makita nyo ang buhay sa loob ng nursing home ng isang residente sa loob ng nursing home. Tatay, natutulog naman kayo. Kumain na ba kayo? Ha? Tignan nga natin yung paa nyo. Gugupitan ko kayo ng kuko. Gugupitan ko kayo. Tingnan ko nga. Kahaba ng kuko eh. Gugupitan ko kayo. Sakit? Ha? Hindi. Tama na yan. Ano kay kuko nyo? Ito, kahaba oh. Yung isa. Kahit gugupitan ko. Ano kay kuko nyo ngayon? Yan, maganda na oh. Maiksi na. Mainit pa. Kuha nyo nga. Ilalim. Mainit pa eh. Siwa pa ito. Kukuha ko na. Our hearts beat to the city streets. We
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna. Gusto niyo ba? You've seen Canada's biggest transformations. Ayaw niyo na. Ayaw niyo na. Tubig, gusto niyo tubig? Kaya lang, alambaso, asan ba yung sartin niyo? Oh, tubig. Taas niyo. Gusto niyo pa ba ng pansit? Pansit, gusto niyo pa? Hindi daw, gusto niyo pa nito? Kakainin niyo pa? Hindi niyo naubos yung siopaw niyo. Kamuntik nyo lang naubos yung pansit. Gusto niyo saging? Tatay, ito gusto niyo? Ha? Right now, buy 3 tires and the 4th is free. On now at your Chrysler Dodge Jeep and Ram dealer. The original home Hawakan nyo. for 3 tires today. Pakin na muna yung kuwan. Pakin na muna yung tubig nyo. Earlier in the show, Shona showed us how to find the perfect chair to plant our butts in while we work from home. She is back now with home office accessories to make that work from home life just a little easier and a little healthier. And shows a lot of people complaining about shoulder and neck pain because of their time spent at their computer. Completely agree. I'm just one of those people. I really. Ayun sila. Ayun sila. Okay, bye-bye.